Zhongdong. Isang screw ay ₱9. Akala mo mapipi ka, AKO? Naglalakas loob magnakaw sa pera ng kumpanya. Nananawala Javier, ipadadala kita sa bilangguan. Mr. Su, ano ang ibig sabihin mo? Walang problema rito. Ano ang ibig sabihin? Huwag magpanggap na hindi mo alam ang pinangangahulugan. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag sa nangyari ngayon. Si Dong, veterano ng kumpanya, at dating chairman ang bumuo nito. Paano niya nadaya ang pera ng kumpanya? Sino nga ba ang nagsasabi niyan? Kung ano man ang tagumpay ng kumpanya ngayon. Kalahati dahil sa ambag ni Dong. Mukhang mali ang napuntahan ng galit nitong bagong boss. Lahaing ito, sinuri ko kasama ang dating chairman, walang naging problema. Walang problema? Presyo mo mas mataas ng 0% sa merkado. Sinabi mo sa akin na walang problema. Iba ang produkto, iba rin ang presyo. Ang kalidad ng materyales ng supplier ko ay nangunguna sa bansa. Sa karagdagan, itong mga ito ay aprobado at autorisado ni dating chairman. Huwag gamitin ang tatay ko para pilitin ako, sasabihin ko. AKO na yon ang executive president ng Huarong Group. Kung hindi mo maibigay ang paliwanag sa nangyari ngayon, ipapakain sa kulungan. Hindi ko kailangang magpaliwanag sa'yo. Ako mismo ang tumawag kay dating chairman. Unang araw ko sa posisyon, kailangan pang abalahin si tatay sa maliit na bagay. Paano siya mapapanatag ibigay grupo sa akin? Kailangan kong pag-isipan ito. Lalaki ka, Javier? Para sa ganitong bagay, kailangan bang tawagan si tatay? Dong, hindi na kailangan gambalain ang chairman sa ganitong bagay. Ma'am, huwag ka nang magalit. Naalo SI Dongji. Mukhang okay naman itong tao na to. Marunong makiramdam. At may pananagutan pa. Kung lahat ng tao ay tulad mo na may pananagutan, matagal na sanang nasa top 500 ang Huarong Group. Simula na yan. Ikaw na ang head ng purchasing department. Ma'am, huwag magalala. Hindi kita bibigyan. Mr. Su, siya na ang bagong head ng purchasing department. Ano gagawin kayo? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Mag-ulat sa departamento ng seguridad o umalis ka. Xiao Zhang, papamahalaan ng anak ko ang kumpanya. Sana tulungan mo siya ng mabuti. Maasahan mo ako, MR Chair. Gagawin ko ang lahat para tulungan si Miss. Sa sinabi mo, kampante na ako. Siyempre, hindi kita pababayaan. Sa dami ng taon na pinagsamahan natin. Kapag okay na ang pamamahala ni Zhao Zhao sa kumpanya, ipapakasal ko siya sa iyo. Ay na. Ituturing ko na lang na natapos ang pangako ko sa dating chairman. Sige. Tatanggapin ko ang paglipat. Pero kung may problema sa supply sa hinaharap, huwag kang magsisi. Sino mang magsisi ay bahala, agad pumunta sa AR para sa proseso. Hindi akalain ang upuan ng purchase ganito palang kalambot at kakomportable. Hindi nakakapagtaka na hindi pinalitan ng chairman ang posisyon mo bilang president. Narito ang impormasyon ng mga supplier sa purchasing department. Bago matpasa na tungkol palala. Ang kalidad ng supplier materials ay unang klase, mahalaga sa reputasyon ng kumpanya. Maliit na seguridad lang. O ang pinuno ng purchasing department. Anong karapatan mong sitahin ako? Kailangan mo pumirma sa responsibilidad na ito. Pagkatapos ng pamumuno sa purchasing department, anumang problema sa kalidad ng pagbili. Hindi na ako ang may pananagutan dito. Tama na, tama na. Ang daming sinasabi. Umalis ka at bantayan mo ang pintuan. Zhang Dong. 5 taon ka ng procurement director. Madami kang nakuha. Giyong. Ako naman ang mag-enjoy. Lao Zhou. Ako na ngayon ang procurement director ng kumpanya. Naalala ko sabi mo raw materials nyo 30% mas mura kaysa market price. Binabati ko si Kiang na naging ministro kung makakapagpatuloy tayong makipagtulungan. May ibaba ko ang presyo sa 40%. Malaki ang Huarong Group. Di ramdam ang 0% na diferensya sa presyo mo. Xiao Zhou.
ang pananaw mo. Hindi pa nagbubukas. Ang presyo sa kontrata ay 20% mas mababa sa market price. Yang natitirang 20% ka ay bilang respeto kayo sa iyo. Ministro Zhang, ito si General Manager Shen NG Jiawa Group. Bumibili siya ng order na numero. Yun na yan. Dress na itinalaga. Lumipat sa Longfa Factory para sa mga supplier ng hilo na material. Hindi yata maganda, yan. Ang reputasyon ng Longfa Factory sa industriya. AKO BA o ICAO on procurement. Isang maliit na assistant lang. Ang kapal ng mukha mo turuan ako. Hindi po, gagawin kao na po agad. Senyorita, nakahanap ako ng bagong supplier. Mas mababa 20% sa presyo ng market. Pakitingnan niyo po. Hindi ako nagkamali sa'yo. Isang linggo pa lang, nakasave ka na ng 1 milyon para sa kumpanya. Dapat lang gawin ko. Itinuturing ang kumpanya na parang pamilya, kaya ibinibigay ang mababang presyo na suppliers ko. Hindi mas kaunti kaysa sa ibang tao. Lalo na SA, Longfa, mas mababa ang presyo. Kakapo KO lang. Ikaw, magtrabaho ka na mabuti, bibigyan kita ng pagkakataon para ipakita ang iyong talento. Ako, mahalaga sa akin ang talento. Kung may isang tao lang na alam at tatanggap ng pagkakamali, hindi sana siya mapunta sa pagbabantay ng pinto. Long FA Factory. Ministro, May alam akong isa. Ang presyo ng materyales ay mas mababa ng 20% sa merkado. Mas mababa pa ng 20% kaysa sa presyo ng merkado. Anong pabrika? Long FA Factory. Nagbibenta ay kaibigan ko, mapagkakatiwalaan. Hindi maaari. Ang reputasyon ng pabrika na ito ay sobrang pangit. Pangit ang reputasyon ng Longfa Factory. Gustong palakasin ng Huazhong Company ang kanilang pangalan. Ganito ka, magkakaproblema ka balang araw. Ano ang ibig sabihin ng masamang reputasyon? May katiyakan ang kalidad ng Longfa Factory. Mas mura pa. Bakit hindi ito gamitin? Dahil ba sa hindi nila binibigyan ng komisyon? Zhang Chang, sasabihin kayo sa YTO, hindi lahat ng bumabalik na pabor maasahan. Kung ang mga kasosyo natin ay magkaproblema sa kalidad dahil sa gamit ng material mula sa LNG Factory, ikaw ang ICAO. huwag kang makunwari rito. Inggit ka lang kay Zhang Qiang dahil mas magaling siya sa iyo. Talagang hindi ko maintindihan kung bakit iniwan ng dating chairman sa iyo ang kumpanya. Sinasabi mong galing ka sa ibang bansa, pero hindi mo ba alam ang merkado? Ang LNG Factory na yan, isang maliit na gawaan lang yan. Pabrika ng Longfa. Totoo bang maliit na tindahan lang ito? Sengdong, walang hayatala. Na-demote na pero nandiyan pa rin. Hindi pwede. Huwag pabayaan na malaman ito ng batang amo. Kung hindi, baka mawalan ako ng trabaho. Parang amo, kasiraan lang ang sinasabi niya. Graduate ng kolehiyo na nagkamit ng tiwala ng chairman at naging procurement ministro. Isa akong bumalik mula sa kaya mo pa ba akong magsinungaling? Bukod ba rito, binili ko ang maliit na tornilyo mula sa Longfa Factory. Anong pagkakaiba sa kalidad ang maaaring magkaroon? Narinig mo tungkol sa pagpapatayon dahil sa butil ng buhangin. Naging dahilan ba ito ng pagguho ng buong gusali? May katuturan ang sinabi mo. Parang binabin, iniisip ko lang ang kapakanan ng kumpanya. Nakatipid ng 1 milyon para sa kumpanya sa linggong ito. Nakikita inyo naman yan. Ngunit may ilang tao diyan. 5 taon na sa trabaho. May mga kalokohan kasi dito. Baka ilang milyon na yan, ha? Zhang Dong, ang lakas ng loob mo. Ninanakawan mo ang kumpanya na ilang milyon. Kung kumuha man ako ng porsyento sa kumpanya, alam yan ng dating chairman. Kahit na ginawa ko yan, hindi siya magsasalita tungkol doon. Sagitin Mo. Ginagamit mo ang tatay ko laban sa akin. Sasabihin ko lahat ng ginawa mong masama sa kanya, tingnan natin paano mo ipapaliwanag. Sige lang. Kapag nalaman ng dating chairman na inilipat mo ako sa security itong acting chairman position, wala na. Tingnan natin kung hanggang kailan kaya mo pa bang magmatigas. Xiao Xiao.
Kamusta pamamahala ng kumpanya kamakay? May kumpiyansa na may papalista ang kumpanya sa loob ng isang taon. Naniniwala ako sa potential ni Zhao Zhao. O nga pala, may gusto akong sabihin sa'yo. May isang napakahusay na tao sa kumpanya na kailangan mo. Tai, Sinasabi MOBA asay Minister Zhang? kilala mo siya. Nagtapos ako sa Harvard. Kung hindi ko mahanap ang mga talento, mas mabuti pang umuwi na lang ako at magtanim. Si Xiao Zhang ay talagang mahusay at maasahan. Ang kumpanyang ito ay umunlad dahil sa kanya. Kung balak mong dalhin ang kumpanya sa merkado, kailangan mong humingi ng payo sa kanya. Huwag kang magmayabang, naiintindihan mo ba? Huwag mag-alala, Dad. Mahal ko ang talento tulad mo. Napakataas na tingin ni Dad kay Zhang Qiang. Mukhang tama ang naging desisyon ko. Una pala, Dad. May isa pa akong iulat sa iyo. Habang nag-check ako na account nitong mga nakaraang araw, Nengang Commission, SA, Procurement Department, niloko ang kumpanya na ilang milyon. Ano? May ganitong klaseng tao sa kumpanya. Naipasa na sa iyo ang Zhao Zhao Group. May mga bagay na kailangan mong asikasuhin mismo. Maliban kay Xiao Zhang, bahala ka sa iba. Naiintindihan ko, Dad. Sinabi ba ng chairman sa'yo na ibalik ako sa posisyon ko? Zhang Dong, hindi lang kita paparusahan ngayon, ililipat ko rin ang mga pesting procurement sa Security Department. Imposible. Paano naglabas ng ganoong utos ang chairman? Zhang Dong, ibabalik ang dati mong tauhan sa Departamento ng Seguridad. Ipinapakita nito na mabait ang dalaga. Kung hindi man, nawalan sila ng trabaho dahil sa iyo. Magiging kaaway kanila. Zhang Dong, gagawa ako ng halimbawa para sa iyo. Mula ngayon, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na tumanggap ng suhol sa kumpanya. Donggi, ang longfa na produkto ay mababang kalidad. Hindi ito pwedeng ilabas sa merkado. Kapag nagka-problema, ako ang sasalo sa responsibilidad. Mo ba akong tulungan mag-isip ng paan? Parang Ava Montag na. Security guard ako, hindi saklaw ang sinasabi mo. Kailangan mong hanapin si Zhang Qiang. Si Zhang Qiang, anong magic potion ang ipinainom niya kay Zhu Zhao Zhao? Pero biglang naging paborito siya ni Alam ng lahat sa kumpanya na si Zhang Qiang ay isang tamad at walang pakinabang. Kapag pinamunuan ng babaeng ito ang kumpanya, iyak na babagsak ito sa huli. Tama. si Su Zhao Zhao ay Katulad ng basurang walang halaga, nagtrabaho ka para sa kumpanya. hindi ka kailanman tumanggap Tagumpay ng kumpanya. ay dahil sa iyo. Si Zhu Zhao Zhao ay masyadong mapang-abuso. Dong, hindi ko kayang tanggapin ito. Bakit kredito ay kanya, pero may problema ako ang may sala? Tayo ang dapat. Hanapin natin ang dating chairman. Hindi na pwedeng ganito. Sa ganitong kumpanya, hindi ko na kayang magstay kahit isang araw. Hindi ko rin matanggap ito. Dong, kapatid, kung magpupumilit ang dating chairman, magre-resign tayo. Saan ka pupunta? Susunod kami, tama ba? Nga, magre-resign tayo, dapat magre-resign, hindi magtitiis ng ganito. Huwag magmadali. Hein Mong. Lumipad ng kaunti ang bala. Dong, anong ibig mong sabihin? Baka. Ano biyang hindi na yan? Hindi ba kayo magtatrabaho? Senyorita, talagang problema ang produkto ng lungfa. Maapektuhan ang kasosyo. Isang maliit na tornilyo. Ano ang magiging epekto nito? Sa tingin ko, gusto niyo lang talagang kumuha ng pera mula sa kumpanya. Gusto mo pa ba magtrabaho? Kung ayaw mo, umalis ka na agad. Maraming nag-abang sa posisyon ng product manager. Hindi, ayakong gawin ito. Ayakong gawin ito. Ay Karen. Kung hindi itutuwid, magbabantay na lang ng pintuan. Ipapasok kita. Xiao Wang, ipark mo sa garahe yung bagong kotse ko. Ipark mo sa garahe yung bagong kotse ko. Kuya Qiang, bumili ka ng BMW X5. Ministro, Ito ay tubig, water juice. Yaman mo na talaga. paghirapan ang pera. Di tulad ng iba, kumikita ng hindi tama sa kumpanya. Basta magtrabaho kayo ng mabuti, maabot nyo rin na magkab mo at water ghost katulad ko.
Kita ni Hangdong na maayos siya, hindi inaasahang ganon pala siya kalakas ng loob. Naisip niya pang kumuha ng milyon-milyon sa kumpanya. Kaya nga, dapat talaga tayong matuto kay Minister Zhang sa pamamagitan ng sariling pagsisikap para makabili ng BMW. Oo. Sasabihin ko, darating si Chen mula Jiuhua Group. Pupunta siya sa kumpanya para sa delivery ceremony nitong project na pinatupad ko. Kapag pumunta ang bonus, may matatanggap biyaya. Ministère, Ange Galingmo, Ministère, Ange Galingmo. Zhang Dong. Pakilinis ang aking BMW X5. Pagkatapos ng seremonya ng kaganapan, gusto kong ihatid si Mr. Chen Pawi. Ang paglinis ng kotse ay hindi bahagi ng trabaho ng mga security. Zhang Dong, isa ka lang pangit na security. Anong ikakapal mo? Kakapasok ko lang ng kalahating buwan. Ngayon nagmamaneho na ng BMW. Nagsushoot ng Rolex sa Mariner. Sa nakaraang taon, wala kang kayamanan. Ano ang nakuha mo? Yulitin Ko Lang. May ilang pera. May kakayahan kang kumita. Pero walang kakayahan gumastos. Ako, walang kakayahan gumastos. Ikaw, makulit ka isang buwan na proyekto. Nayanakin na. Ang order na ito ay proyekto na 1 bilyong piso. Yung bonus lang. Sapat na ng 1 taon. Kung kaya kong pirmahan ang deal na to, kaya ko rin itong kanselahin. Hindi mo pa alam, no? Nagpalit ng number si Manager Chen. Sa tingin mo ba? Hahayaan kitang makipagkita kay Manager Chen. Xiao Zhang. Bakit siya naging guard? Zhang Qiang, magsisimula na ang seremonya. Sumamak ka Ken. Siya ang binibini. Dongge, pag-aanin ang loob mo, bumalik ka na at magpahinga. Salamat sa iyong pagsusumikap. Ginoong Chen, nagakamali ka siguro. Si Zhang Dong ang purchasing manager. Paano niya nagawang magbantay sa gate? May katuturan iyan. Siguro mali talaga ang pagkakaintindi ko. Pangatlo, pagkatapos ng kumperensya sa paghahatid ngayon, magkakaroon tayo ng bagong pagkakataon na Malaki ang aking tiwala sa mga materyales ng Huarong Group. Tiyak na magkakaroon tayo ng mas maraming kooperasyon sa hinaharap. Ay, taman nga pala. Nazan si Minister Zhang. Kailangan kong magpasalamat sa kanya. Itong batch ng goods natin ay papunta sa ibang bansa. At paang tinutulungan nito ang aming Jiuhua Group. Nabuksan ang pintuan ng international trade. Chen, ano kabiye naman, ito ang trabaho kayo. Zeno ka? Ako ang kasalukuyang pinuno ng purchasing department. Mr. Chen, si Zhang Dong ay salot ng kumpanya namin. Dati siyang kumukuha ng milyong kickbacks gamit ang kanyang posisyon. Nailipat ko na siya sa security department. Xiao Zhang pala yun. Sa tingin ko may pagkakamali kayo. Napakabuti ng pagkatao ni Xiao Zhang at isa siya sa mga dahilan kung bakit ko nakipagtrabaho sa Huarong Group dahil sa kanilang si Chen. May kasabihan na huwag magtiwala sa hitsura. Hindi humihingi ng kickback si Zhang Dong. Mga raw materials inaayos niya para niloloko ang mga partners na client. Ang hindi mo siguro alam to. Totoo ba sinabi Montag? Siyempre totoo yan. Kung hindi, paano siya mapupunta sa security department? Pero, on todo na Mr. Chen. Basta ako, huwag alala, materials ay de-deliver ngayon pinakamataas kalidad. Mr. Chen. Si Zhang Qiang, itinalaga bilang purchasing department manager. Napakahusay niya, may pagmamalaki ko ang reputasyon na aming grupo, ang mga supplier na binabantayan niya. Siguradong walang kahit anong problema sa kalidad. Mr. Chen, hindi maganda. Nagkaproblema ang mga kargamento. Ano? Anong nangyayari? Yung Cargamento NG Huarong Group. Imposible, wala kaming naging problema sa kargamento. Siguradong nagkamali kayo. Una, Mr. Chen, kailangan mong maayos na imbestigahan ito. Huwag kaming pabintangan. Baka gusto mong ipaliwanag ng May malubhang depekto ang kargamento. Halos masasabi mong mga sira. Dahil dito, ang mga produkto namin ay naibalik. Buti na lang at nakareserve ang mga piyesa. Ka 1 milyong lang ang nawala.
pero ang pagkawala namin ay aabot sa 10 milyon. Kayong dalawa. Hindi ba dapat nyo akong bigyan ng makatarungang paliwanag? Anong nangyari, Zhang Chang? Pinagkatiwala ko sa iyo ang lahat ng supli na materyales. Paano nangyari ang may depekto? TSK. Nagka-problema ang mga materyales ng Longfa Factory. Mr. Su, ako ang pumili ng lahat ng materyales. Sigurado akong walang mali. Ito ay isang aksidente. Aksidente? Nawala ang 1 milyon. Tawag mo dun aksidente? Ziga. Zimulan gayon. Puputulin ko ang pakikipagtulungan sa Huarong Group. At ayo ang sasagot sa mga pagkalugi ngayon. Tatlo. Pamulong Chen. Zhang Chang. Ganito MOBA sinasuklian ang tiwala kayo? Hindi ko rin alam ano nangyari. Maayos pa nung chenek ko. Ulo ng Purchasing Department. Hindi mo alam kung anong nangyari. Itong bagay na ito ngayong araw. Kailangan mo akong bigyan ng magandang paliwanag. Lahat ng mga nawala. Ikaw ang magbabayad. Ministro Zhang, ito ang ulat ng pagbabayad ng mga piyesa ng kumpanyang Jiahua. Kailangan mong pirmahan at ipadala ito kay MR Chen ngayong hapon. Alam kayo, Pasu, si Zhang Dong ang dahilan. Sigurado ako siya naglagay ng substandard kaysa nung namumuno. Kaya nangyari ang pagkakamali sa paghahati. Ano? Siya na. Siya ayan. Tingnan mo, proyekto ni MR Chen, siya palagi ang namamahala. Hanggang ma-assign siya sa Security Department, saka ko lang ito nakuha. Ngayon, lahat ng problema nakapatong sa akin. Kawawa naman ay kayo, Sir Su. Lumapit ka. Tawagin mo si Zhang Dong Pesta dito. Opo. Kayo. Okay na kayo, umalis na. Mr. Su, Nayon, kailangan mo talagang parusahan niyo. Hindi lang pinabagsak ang Dell ni MR Chen. Higit pa, sinira ang reputasyon ng grupo. Sino mang makakiya就不胜了这个突破。 Hindi ko palalagpasin. Matagal ko nang sinasabi, may problema ang mga produkto ng Longfa Factory. Huwag kang mag-imbento. Maganda, mura ang produkto ng Longfa Factory. Nakasave ako ng milyon para sa grupo. Ikaw nga ang gumagawa noon. Kinukuha mo lahat, nagpapasok ka ng pangit na produkto. Zhang Dong, ang laki ng tapang mo. Nagpapasok ka nga ng pangit na produkto. Ang binigay kong listahan kay MR Chen ay puro matinong parte. May nagpalit ng mga iyon sa kalagitnaan. Anong kinalaman ko doon? Nagsisinungaling ka. Nakasaad na sa listahan. Sino pa ang pwedeng magpalit niyan? Zhang Dong. Huwag ka magpaluso. Ikaw may responsibilidad sa pagkakamali sa Zhang Dong, bibigyan kita ng pagkakataon para bumawi. Pumunta ka kay Manager Chen. Kausapin mo siya para may tago ito at ipagpatuloy ang pakikipagtulungan niya sa atin. Kung hindi tayo matatapos dito. Bumawi. Ano bang kasalanan ko? Dami ng nilustay na pera mula sa kumpanya. Hindi ka mali. Hanggat kaya mong ibalik ang reputasyon ng kumpanya ngayon. Patuloy na makipagtulungan sa amin si Ji Chen. Hindi ko na itutuloy ang mga nakaraang issue. Ibabalik kita sa Purchasing Department. Magpatuloy sa pagtatrabaho. Sinundan ko ang dating chairman ng 0 taon. Ako, Zhang Dong, ay may malinis na konsensya. Tingin mo nilustay ko ang pera. Kung gayon, pakiusap. Pagsuri ng mga kwenta kasama ang dating chairman ay magpapaliwanag sa mga. Kung hindi, tawagan ng pulis. Huwag tangkain akong tawagan ng ganito. Zhang Dong, tigilan mo na ang pagpapanggap. Binibigyan kita ng pagkakataong baguhin ang mga ugali mo. Huwag mong ipilit ang swerte mo. Hindi ko kailangan ang pagkakataon. Ipaubayan na natin ito sa iba. Zhang Dong, huwag mong tanggihan ang isang magalang na toast para lang mapilitan kang uminom na isang forfeit. Isa ka sa mga veterano ng kumpanya. Ang kumpanya ay tulad ng pamilya mo. Kapag may problema ang pamilya, hindi mo tutulungan? Ngayon nyo ako pinapapasok sa kumpanya parang pamilya. Tiningnan ba ako ng kumpanya bilang pamilya? Zhang Dong. Sober ka na. Ikaw ang sanhi ng aksidente. Sobrang bait ni MR2. Binigyan ka ng chance para ayusin ito. Huwag baliwalain. Ikaw ang gumawa ng problema. Bakit ako maglilinis ng Ano bang sinat? ayaw makinig maayos, gustong Ikaw ang may kagagawa ng gulong ito. Huwag mong gawing masama ang innocent. Mr. Su, Para siyang asong ulong gayon kung sino-sino kinagat. Huwag kang maniwala sa kanya. Bibigay pa ako ng isa pang pagkakataon sa'yo. Kung hindi, kung ako ang may sala, tatanggapin ko ang anumang parusa. Pero kung hindi naman ako ang may sala,
Huwag mo akong gawing scapegoat. Hindi ko kayang Sige, sabi mo nga hindi ikaw ang may gawa. Nasaan ang ebidensya? Halos mahuli na, buti na lang nung pinalitan ang mga produkto. Hindi natin inulit ang listahan. Dahil dito, lahat ng responsibilidad ay kay Zhangdong na walang hiya. Tama. Lahat ng bagay kailangan ng ebidensya. Listahan ni MR Chen nasa drawer ko. Sa opisina, pwede mo ring tingnan. kung makahanap ka ng listahan ng pamalit. Hindi ko na gagawin itong ministro. Magaling. Ito ang dapat natapang na ministro ng pagbili. Tama ang pagkakapili ko sa iyo. Zhangdong, may sasabihin ka pa ba? Hindi mahalaga kung may bagong listahan ng materyales. Ang mahalaga ay itong bagay. Wala akong kasalanan. Ikaw ay walang tigil na nakikipagtalo. Si Zhang Qiang ay pumirma na sa kasulatan ng pananagutan para sa mga problema sa materyal bilang ministro ng pamimili. Siya ang Magdala. Kailangan mong pumirma sa kasulatan ng pananagut bilang ministro ng Departamento ng Pamimili, anumang problema sa kalidad ng pamimili. Wala akong kinalaman dito. Sige na, ang dami mong sinasabi. Natuwa lang ako noon, hindi ko na binasa ng maigi ang kasulatan. Niloko ako ng batang ito. MR2, kaka-transfer pa lang ng trabaho. Ang daming gawin, binigay niya sa akin ang isang file para pirmahan. Akala ko transfer file yon, hindi ko ito tiningnan. Hindi ito mahalaga. Kahit masira ang reputasyon ng grupo o may problema sa materyales. Ikaw yang pumirma. Mr. Su, sinadyang siraan ako. Sigurado dahil inagaw ko ang posisyon bilang procurement man. Kaya nagalit siya. Kaya pagkatapos kong pumirma, inalitan ang kalakal ni MR Chen. Alam kayo sasabihin mo pero huwag mong kalimutan. Pagkatapos pumirma, hindi na ako ang head ng purchasing. Kahit purchasing staff di na, wala akong pagkakataon palitan ang mga iyon. Mr. Su, sa sitwasyong ito, dapat mo nang makita kung sino ang tama o mali. Ikaw. Anong ginagawa mo? May pagkakataon ka pa rin. Palitan ang mga produkto ni MR Chen, tapos kapag bosi si Zhang Qiang, dayain mo siya para pumirma. Ang galing mo, MR Chu. Hindi kayo maintindihan. Ano siya pumalit sa grupo ng dating chairman? Kayo naman. Bibigyan pa kita ng huling pagkakataon. Ayusin mo ang problema ni MR Chen. Limitado lang ang pesensya ko. Huwag isipin tapakan ang hangganan ko. Hindi ko magawa ang bagay kay MR Chen. Mas mabuti pang maghanap na lang kayo ng iba. Sige. Kung hindi mo tutulungan ang kumpanya sa oras na pangangailangan, para saan pa kita? Simula na yan, ikaw ay tinanggal. At Yang ayong 10 million na options. I cancel auto rent. Bakit naman? Ako ang unang empleyado sa kumpanya, karapat-dapat ang Anong karapatan mo? Kinain mo ang kickback ng kumpanya at sinira ang pinakamalaking order nito kaya na si MR2 ay hindi tumugis sa iyo. Iyon ay sobrang kabaitan na. Huwag kang makapal ang mukha. Nayan. Kagat. Umalis ka na sa kumpanya. Sige. Huwag kang magsisi. Pinagsisisihan ko. Dapat pala tinanggal kita sa trabaho ng mas maga. Parasito ka. Dongge. Ikaw talaga yan. Pumunta ako sa security office para hanapin ka. Wala ka roon. Jinong Chin. Ano ang nangy? Sabi ng tatay ko, inilipat ka sa security department at may problema sa supply. Tinanong niya ako kung anong nangyayari. Hindi ko alam kung anong nangyari sa batch ng mga paninda na iyon. Natanggo na ako. Walang paraan para malaman ang katotohanan. Tulungan sabihin kay Boss Chen, pasensya na. Tinanggal ka ng horong group. Paano nila nagawa i-fire ang isang talentado mo? Like PA sila? Miss Chen, kung wala nang ibang kailangan, alis na ako.
Natango ka? Buti naman. Hindi, ang ibig kong sabihin ay, ang Hurong Group ay hindi nakikilala ang totoong talento. Kung di ka mandidiri, bakit di ka sumali sa grupo ng Jiahua? Debrado ang sweldo. Hindi, triplihin na lang natin. Miss Chen. Salamat sa iyong alok. Pero nakapagtrabaho na ako ng 10 taon. Medyo pagod na ako. Temyao lang. Gagamitin ko ang pagkakataong para makapagpahinga ng maayos. Kawawa naman ayon. Ganyan kakailangan ng tao ng kumpanya namin. Talento. Isa lang siyang peste sa kumpanya namin. Anong ibig sabihin mo? Miss Chen, si Hangdong ay isang tamad na walang ginagawa sa kumpanya namin at kinain lang ang mga kickback na milyon-milyon sa kumpanya pati pinalitan pa ang mga materyales, kaya't dumating sa puntong tumigil ang iyong ama sa pakikipag-ugnayan sa amin. Miss Chun, sinasabihin mo kay Mr. Chun. Masisira na ang pesteng ito at pinalayas na namin siya sa kumpanya. Handa bayaran lahat ng nawala sa inyong grupo. Sana, bigyan mo kami ng pagkakataon, Mr. Chen. Magagawa kong mapasaya si Mr. Chen. Matagal ko nang kilala si Dong. Alam ko ang ugali niya. Wala siyang gagawin na. Mandaraya gamit ang mababang kalidad. At sa kakayahan ni Dong, kahit na milyon o bilyon na komisyon. Ano ba ang magagawa nito? Miss Chen, ang ginagawa mo ay pagbibigay puwang para sa isang mapanlikhang tao. Ematsu, tanong ko lang, nabawasan ba ang mga kapartner ng Huarong Group sa mga nakarang taon? Wala. Mayroon bang lugi at ibalik na item? Wala rin. Kung wala, ibig sabihin palaging kumikita si Dongji, kumukuha ng komisyon. Ano naman kang gayon? Kung ang inisip mo lang ay itong malit na kita, paano palalakihin at palalakasin ang kumpanya? Miss Chen, baka hindi mo naintindihan. Hindi mo alam ang patakaran ng pamunuan namin. Ang mga tulad niya ay nagiging sanhi ng pagkabangkrut ng maraming kumpanya. Ginagawa ko ito para maiwasan ang problema. Miss Chen, kahit paano sabihan, sa buong Nongsheng. Tanging Huarong Group lang ang may pinakamataas na kalidad ng mga raw materials. Sana makausap mo si General Manager Chen na maayos. Pero pareho tayong negosyante. Ang pagitan ng pera ang daan. Di ko maintindihan, bakit kayang ipamahala kayong Huarong Group ni Emarfo, tapos natanggal ang napakahalagang talento. Ano kaya ang maisip ni Emarfo pag nalaman niya? MS Chen, hindi ko itatago sa iyo. Ang pag-alis kay Hangdong ay kagustuhan ng tatay ko. Ang dating chairman ang gusto ako tanggalin. Kung hindi ko alis, manatili sa kumpanyang ito bilang pesteng hanapbuhay. Inilaan ko ang lahat para sa Huarong Group. Hindi ko akalain inihanda ni dating chairman para kay Su Zhao Zhao. Tatanggalin ang anumang magbanta sa kanya. Sa mga nasa posisyon, Su Zhao. Talagang mahusay kayong mag-ama. Kang ganan. Mula na yan. Sundan mo ang sarili mong landas. Tutuloy ako sa mas mahirap na daan. Hindi ko na makikipag-ugnayan sa inyong Huarong Group. Walang kapatawaran. Kuya Dong, Tia Dong, pwede mo bang pag-isipan pa? Talagang kailangan ka namin sa Jiahua Group. Narinig mo naman. Isaiah Kang Pes. Hindi kumukuha ng kickback, gumagamit ng mababang klase. May lakas ka pa ng loob na i-hire ako. Kung talagang para sa kickback lang at sa paggamit ng mababang class, noong inalok ka ng tatay ko ng milyon na sweldo, hindi mo na sana tinanggihan. Hindi ko inaasahan, ikaw pa ang pinaka nakakaintindi sa akin. Hindi pa natin gaanong kilala ang partner. Sige. Samali AKO SA Jiahua Group. Todo. Ang saya, matutuwa talaga si Papa kapag nalaman niya ito. Pasensya na. Zhang Chong. Si Mr. Su. Ba't nandito ka? ikaw na mismo ang tumingin. 12 supplier ang ayaw magbenta sa atin ng raw materials. Anong ginagawa mo bilang purchasing manager?
Ano, ito? Imposable yen. Alam kayo na, si Zhangdong ang may ginagawa nito. Si Zhangdong? Tama. Si Zhangdong ay laging nakikipagtulungan sa mga distributor na ito. Ngayong natanggal siya, sigurado akong may galit siya. Nakipag-usap siya sa masamang partner tungkol sa'yo. Kaya ayaw makipag-cooperate ng mga partner. Ang hinayupak na pesteng, yon ay nakick out na sa grupo pero nagtatangkang gumawa ng pakulo sa likod. Tawagan agad ang mga partner, ay boycott si Zhangdong. Gusto kong hindi siya makakahanap ng trabaho sa pag-procure. Huwag kang mag-alala, Emartsu. Ang bagay na ito, Iwan mo sa akin. Tungkol sa partner na bagay. Huwag kang mag-alala. Hawak ko ang 10 supplier, lahat di kalidad at abot kaya. Ayos, hindi nga kita nagkamali ng tansa. Hello, Tay. Bakit pinapatawag kayo bigla? Tinanggal mo ba sa trabaho? Young SI Zhang SA Purchasing Department? Hindi naman po, maayos na nagtatrabaho si Zhang sa grupo natin. Tinanggal ko lang yung kumukupit na pesta. Bakit yung 10 supplier tumigil sa pakikipagtrabaho? Ipaliwanag mo sa akin ang nangyari. Sinasabi mo ang tungkol dito. Iyang kumakain na komisyon sa harap ng mga distributor, sinisiraan ang ating kumpanya kaya naputol ang kooperasyon. Ginulo ng pesteng yan ang plano. Pero huwag kang mag-alala, tatay. Maraming channels pa rin kay Minister Zhang. At isa 0% mas mababa pa sa presyo ng merkado at di kalidad pa rin. Kahanga-hanga si Xiao Zhang, kapag nandyan siya, lahat ay kayang resolbahin. Nakikita kong magkasundo kayo ni Xiao Zhang. Kapag naayos na ang kumpanya, at ayos si tatay bilang tagapamagitan, kung siya ang kasama, tiyak makakaipo ang huwarong. Naintindihan kayo, Dad. Narinig ko na ang Jia Hua Group ay may bagong proyekto. Kailangan natin makuha ito. Ngayon, kasosyo na rin natin si General Manager Chen. Sa kakayahan ni Little Zhang, tiyak ay madali lang ito. Huwag kang mag-alala, Dad. Makukuha ko ang order na ito. Zhang Qiang, makipag-ugnayan ka muna sa bagong mga resellers at saka tayo pumunta sa Jiahua Group. Huwag kang magalala. General Manager Su tapos na to. Oi. Ito ba Mr. Luing Taiyuan Factory? Procurement Head, Warong Group. Kulang kami ngayon ng supplier. Narinig ko maganda raw ang mga produkto nyo. Mr. Zhang, sa wakas tumawag na kayo. Excited kami makipag-collaborate sa Huarong Group. Ano? Komisyon. Mr. Liu, maraming factory ang gustong makipag-work sa Huarong Group. Pero kung wala kayong ipapakitang sincerity, paano ko pipiliin kayo? Di naman mataas ang aking mga hini. Kulang pa ng isang villa. Minister Zhang, hindi ba? Medyo malaki ang hiling. Palitan ng villa para sa ilang milyong halaga. General Liu, itong kasunduan. Sa tingin nyo ba sulit? Kung hindi kayo pumayag, si Mr. Wu Ing Hueda Factory, masaya na makipagtulungan sa amin. Siege. Inayunan ko ang hiling mo, agad na ayusin ang villa. Si Minister Zhang ng Huarong Group, mukhang malinis ngunit nang hihingi ng komisyon. TSK. Pakitong tao. Pakitong tao. Oh Zhang, talagang maganda ang natanggal ka sa trabaho. Huwag kang magkamali, ang ibig kong sabihin ay maligayang pagdating sa Jiahua Group. Umupo ka. Changzong. Tungkol sa Huarong Group dati. Pasensya na. Alam kong hindi mo gagawin ang pagpapalit ng mga produkto para sama-sama. Pinaniniwalaan kita. Xiao Zhang, dahil nandito ka, kaya ko nang ipasa ang grupo sa kamay ng anak kong babae nang walang pag-aalala. Dongjae, sana pagkakatiwalaan mo ako mula ngayon. Masaya sa pakikipagtulungan. Masaya sa pakikipagtulungan. Si Xiao Zhang,
Ang Jiahua Group may bagong proyekto. Lahat ng materyales na kailangan ay nandito sa listahan. Huwag kang mag-alala, Che. Sa pinakamaikling panahon, hahanapin ang pinakamainam na supplier. Ziga. Anak, ano sa tingin mo? Kamusta si Xiaozhang nata? Matuwid siya. Sa trabaho, dapat masino. At sismis ay malinis ang mga kamay. Ha ha ha, kung ipakakasal ka sa kanya, papayag ka ba? Naman. Pa, Dad, anong sinasabi mo? Hindi pa alam ng tatay ko na pinutol na ng Jiahua Group ang ating ugnayan, kaya sa pagkakataong ito, kailangan nating magbalik loob. Kahit anong halaga, kailangan makuha natin itong kontreta. Tuloy, Mr. Su. Si MR Chen ay determinadong. Putulin ang relasyon sa atin. Ang tatay ko ay tiwala sa kakayahan mo. At ako rin ay naniniwala. Sigurado makukumbinsi si MR Chen na makipagtulungan pa rin sa amin, kapag naayos na ang bagay na ito. May sorpresa ipapakita. Malapit lang si Zhang Dong kay MR Chen. Ano naman ang kinalaman ko doon? Zhang Dong. Bakit ka nandito? Dapat ako ang magtanong sa iyo niyan. Pangulo, Naputol ang pakikipagtulungan sa huwarong. Lahat ng kooperasyon. Anong ginagawa ninyo dito? ikaw, mayabang kapat nagtatanong sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, sasama ang kalidad ng produkto, mapuputol ang pagtutulungan sa Jiahua Group. Kahit na itong bulok na isda. Naitigil ang Kay Pangulong Chen. Ero ang mga stock options mo. Saktong pwede gamitin para sa pagbayad ng pagkawala ni MR Chen. Gamitin natin ang aking stock options para magbayad kay MR Chen. Anong gagawin? Bawasan na lang sa sweldo ko. Mr. Su, meron akong paraan para kalmahin si M. Anoing pran? Ang options ni Zhang Dong ay may halagang 10 milyon. Pwede tayong kumuha ng 2 milyon. Hindi. Kahit 5 milyon. Hanggat ginagamit natin ito kabayaran sa kanya, maaari tayong magpatuloy sa pakikipagtulungan kay Ginoong Chen. Talagang hindi nagkamali si Papa sa tao. Ang Plano and I nagawang ilabas ang solusyon sa patay na sitwasyon. Hindi lang 5 milyon. Makuha ang pakikipagtulungan. Walang kaso 10 milyon. Walang kaso kahit 10 milyon. Alam nyo rin ang bagong proyekto ng Jiahua Group. Alam ko na. Dito siya para makipaggagawan sa negosyo natin. Ano? Zhang Dong? Ikaw, kinuha mo lahat ng channel partners namin. Gayon gusto mo pang agawin ang collaborations namin. Heyak ka. Anong pakialam ko sa mga channel partners na yan kung sila man ang umalis? Baka kasi yung isa dyan ang sobrang kumukubra ng kickback. Tumakbo ang mga channel partners. Sino ba nakakaalam? Ano ba young maid na kickback na yan? Mandaragat. BMW X5. Hindi BA halata? Huwag siyang pakinggan. Sinungaling siya. Sino kumukuha ng riboy? Ikaw na ang gray. Ang relo na to ay peking mandaragat. Itong X5. Sa kaibigan ko. Huwag mo kaming siraan. Ginagawa mo lang to para gantihan ang Hern Group. Zhang Dong, mismong sarili mo hindi mo na maprotektahan. Bakit ka nandito para pagawin kami? Gayon din, lumayas ka. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako. Gusto kong makita sa Jiahua Group. Paano mo AKO? Bastusin? Ikaw. General Su, Kalmalang. Huwag mong kalimutan. Pinagbawalan ko na si Zhang Dong sa lahat ng industriya. Sino ang may lakas ng loob kalabanin mo ang aming grupo ng Huarong. Haha Iban mo AKO. Karapet dapat ka BA. Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Ako ngayon ay ministro ng pagbili sa grupo ng Jiahua. Ano, ministro ng pagbili ng Jiahua Group ka? Imposible, isa kang tipikal na korap na magnanakaw. Paano naging ministro ng pagbili ng Jiahua Group? Mr. Su, maganda ang relasyon ni Zhang Dong kay MR Chen. Baka totoo nga ito. Kung siya talaga ay ang purchasing manager ng Jiahua Group, tiyak na papaluin niya ako. Hindi ko na makukuha ang order na ito. Zhang Dong. Ikaw dati ang isa sa mga haligi ng Huarong Group. Gayon, maging ang purchasing manager ng Jiahua Group. Kita mo, mas malapit ang koneksyon natin. Pwede mo ba, sa nakaraan nating pagkakaibigan, ibigay sa amin ang order ng Jiahua Group?
Sinabi mo na ako ay kumukolekta ng komisyon. Inis kasama ng mga substandard na produkto, pero nung tinanggal nyo ako hindi nyo naisip yun. Ang dating pinagsamahan, ngayon gusto mong pag-usapan ang dating pinagsamahan. Huli na. Ako, sa isang araw, malalaman ko ang lahat ng detalye. Patutunayan kong ako'y inosente. Huwag kang mag-alala, Hangdong. Pagbalik ko, sisyasatin ko ang lahat para linisin ang pangalan mo. Tungkol sa kumakain na komisyon, iko-confirm rin sa tatay ko yan. Wala na. Kung malaman ito ni MR2, hindi lang posisyon ko ang mawawala. Magbabayad pa ako ng malaking halaga. Oh, Antayin ko na lang ang magandang balita ni MR2. Hangdong, talagang kailangan ko ang order na ito. Kung hindi ko makuha ang order na ito, hindi ko may pagpatuloy ang Huarong Group. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang ibigay mo sa akin ang order? Dating ako ng maayos ng dating chairman. Kung wala ang kanyang tulong, hindi ko mararating ang ngayon. Calamute na. Bilang sukli ito sa kabutihan ng dating chairman. Makikipagtulungan ako sa Huarong Group. Pero ang listahan ng mga distributor ay dapat ayon sa gusto ko. Sige, susunod kami sa iyo. HMMP. Makuha ang pakikipagtulungan, susunod sa kanya, pagkatapos makikita ang masamang asal. Wala na talaga. hindi pwede. Kailangan kong tumakbo. Zhao. Oy Zhao-si, nagtatrabaho ka rin pala sa Jiahua Group. Pagkatapos ng kolehiyo, inarrange mag-intern dito. Hindi ba nagmana ka ng negosyo ng pamilya nyo? Bakit nandito ka? Nakapagnegosyo kay General Manager Chen. Mukhang medyo mahirap. Ipinahayag ni General Manager Chen na magreretiro na siya at ipinasa na lahat ng gawain ng grupo sa anak niyang babae. Kung gusto mong makipagnegosyo, kailangan makuha ang pagsang-ayon ng anak niyang babae. Hindi na, nakausap ko na. Nakausap ko na. Siya ang procurement minister ng kumpanya niyo. Kakapasa lang na ibigay ang order na Jiahua Group sa amin. Nasa Jiahua Group ako ng 5 taon. Hindi ko siya kilala. Siya Asai Zhangdong. Unang araw niya sa trabaho, normal lang na hindi mo siya kilala. Ako ang AR, kahit bagong appointment, kailangan kong asikasuhin ayon sa proseso. Lalo na kung mataas na posisyon, dapat talaga may announcement sa ganyang kalaking bagay. Wala pa akong nakikitang anong announcement. AKO ang inappointed Aichan. Agad lalabas ang anunsyo. Zhao. Hindi ka ba naloko niya? Kung gusto mong makita si Dalaga, sabihin Montag lang sa aki. Bakit pinaniniwalaan lahat ng sinasabi kahit sino? Ines, mukhang nanloloko pala. Nabiktima pa AKO in Connie, Mr. Su. Nakikita ko na ang sinungaling niya. Talaga bang ang sinungaling niya ay pinaniniwalaan mo? Nababaliw na talaga ako. Ang Jiahua Group ay isa sa nangungunang kumpanya sa bansa. Bakit kakailanganin na hindi kilalang tao? Su Zhao. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi pinahalagahan. Simula na yan. Permanente kong ilalagay ang Huarong Group sa blacklist ng industriya. Ano ka ba pa mangahas magwala sa teritoryo ng Jiahua Group? Ikaw pa. Hindi na kailangan ng AR. Sinasabi kayo lang. 5 taon na akong nagtatrabaho sa Jiahua Group. Ngayon lang may naglakas loob na ganyan sabihin sa akin. Tingnan ko kung hindi kita ilaglag. Zhao Si. Huwag sayangin ang Sa wood na yan, ano nga ulit yung paraan para makilala ang dalaga? Siyempre. Malapit kami ni Dalaga. Madali lang makipagkita. Ayos, dalhin ako sa kanya agad. Kung maging maayos ito, siguradong hindi ka mawawalan ng benepisyo. Walang anuman. Ivan Montag sa akin ito. Zhao. Anong nangyari? Senyorita, ako si Zhao simula sa AR. Mayroon akong mabuting kaibigan dito. Sakto, may mga bahagi na kailangan ng ating kumpanya, gusto niyang makipag-ugnayan sa iyo. Siya Dragon City Hua, tungkol sa pakikipagtulungan. Sabihin sa purchasing manager. Simulang gayon, hindi na kailangang magtanong tungkol sa pagbili ng Jiahua Group. Ministro ng pagbili may kapangyarihan sa mga usaping. Ipa-forward ko sa iyo ang numero niya. Kakalipat lang ng pagkontrol ang prinsesa, busi siya sa mga gawain. Normal lang na hindi siya haharap sa mga bagay na ito. Tatawagan ko ngayon mismo ang ministro ng pagbili. Bakit tumutunog ang cellphone niya? Hindi kaya. Siya talaga ang ministro ng pagbili ng Jiahua Group. Hindi maaari. Iyak na may pagkakamali.
Zhao Zhao, huwag kang makalala. Nakilala ko na ang purchasing manager. Siguradong hindi siya yon. Nagkataong tumunog lang ang telepono niya. Balong. Sinabi kong tumutunog pa rin ang telepono niya. Nagkataon lang iyon. Bakit walang sumasagot? Tatawagan ko na lang ng direkta ang opisina ng purchasing manager. Kamusta? Bakit ang binigay sa akin na number ni Missy ay sa'yo? Sinabi kayo na. Kayo na ang purchasing head ng Jiahua Group. Hindi pwede, impossible ito. Wala akong natanggap na abiso o anunsyo. Tapos na. Lahat tapos na. Wala nang pag-asa. Sir Sue, huwag mag-alala, may pagkakaintindihan lang ito. Pagkakaintindihan na, tama ka. MS Chen ang nagkamali sa pagpapadala ng number. Hindi pwede. Si Missy ay may espesyal na katayuan sa Longcheng at ang mga number na nasa kanyang cellphone. Mga kilalang tao lang sa Longcheng. Dati si MS Chen ay may partnership sa pesteng ito. Kaya't mayroon siyang numero. Siyempre. E negosyo lang naman yan. Nga, nagkausap sila ni Missy kaya normal lang na may number siya. Muntik na naman akong maloko nitong pest. Malas. Gvadia. Itapon mo itong nagpapanggap na mini. Pambihi. Palayasin mo. Baitawan. Baito na. Itong taong ito. Sa wakas, nawala ka sa harap ko. Dadalin kita agad sa opisina ng Procurement Minister. May relasyon ako at ang iyong miss, magiging matagumpay ang pakikipagtulungan. Tara na. Bidiwan mo AKO. Tijol. Anong ginagawa nyo? Secretary. Nagpapanggap na siya ang Iginit ni Zhao na itapon siya. Ikaw. Bulag ba kayo? Tingnan mo ng mabuti. Ito ang bagong ministro ng pagbili. hindi alam na ikaw ang ministro. Kayong dalawa, wala na kayong trabaho, bigyan ninyo ako. Nagtatrabaho lang naman sila. May mas tahimik bang lugar? May librahe sa itaas, dadalhin kita. Kuya Wang, si Xiao Zhao ito mula sa AR. Nandiyan ka ba? Wala akong narinig na may pagbili ngayon. Bakit wala si Kuya Wang? May kailangan ba kayo sa ministro? Sekretary Wu. Ito ang kaibigan kong kababata, presidente ngayon ng Huarong Group, gustong makipag-usap sa ministro tungkol sa kooperasyon. Nasa silid-aklatan ang ministro, sumunod kayo sa akin. Ministro Zhang, may bisita po kayo. Kuya Wang, Sinabi ni Miss na dalhin ko ang isang kasosyo sa inyo. ikaw pala, Zhang Dong. Ang galing naman ng pagkakataon. Nakita ulit tayo. Chongdong. Ikaw ang head ng procurement ng Jiahua Group. Imposible. Talagang impossible. Sekretary Wu, huwag mong biruin. Dati, siya ay isang peste sa Huarong Group. Paano siya magiging procurement head? Dalhin mo ako kay Brother Wang. Iyon ang partner na inarrange ni Miss. Ang lakas ng loob mo, isa ka lang simpleng AR. Tapomonglet, KPA, ke Ministère Zhang. Totoo, siya ang procurement head. Paano nangyari iyon? Wala akong natanggap na abiso. Hey Naku! Nasaan si Kuya Wang? Yung Dating Procurement Manager. Nailipat na sa branch. At ang bagong procurement manager sa AQ ay si MR Zhang. Mais tanong ka ba? Wala. Wala. Zhongdong. Zhongdong. Kasalanan ko lahat ito, hindi ko dapat nilet ka noon, pakiusap bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi ko makuha ang project na ito, hindi ko talaga alam paano ipapaliwanag sa tatay ko Zhangdong. Wala kang paraan para magpaliwanag. Anong kinalaman nito sa akin? Bukod pa dyan, binigyan na kita ng pagkakataon. Secretary Wu, Non dito. simula na yan. Ilagay ang Huarong Group sa blacklist ng industriya. Huwag na muling makipagtulungan. Oh. Zhongdong. Ikaw ay ingrata. Kung hindi sa papa ko na nagturo sa'yo, may ganito ka ba ngayon?
Kung wala ako, may ganito biyayang Huarong Group na yan. Akala mo ba ikaw ang talento? Ang Huarong Group ay umunlad dahil kay Zhang Qiang, hindi dahil sa pesteng tulad mo. Tapos na. Lagit baka mabooking. Kang ganun. Pakiusapan mo si Zhang Qiang na tulungan ka sa problemang ito. Ikaw, Manager Sue. Paghihiganti lang ang hangad ng babaeng iyon. Hindi kailangang magsayang dito. Makakahanap tayo ng ibang kasosyo sa negosyo. Ang kita natin ay hindi magpapahuli sa Jiahua Group. Bukod pa rito, Ang mga presyo ng kanal. pinakamababa sa buong lungsod. Tiyak na mabenta. Kahit wala tayong order mula sa Jiahua Group, ano nga ba ang problema? Makikita natin. Dago Iron. Nagkita na ba tayo? Hindi PA. Bake it MOAKO in insulto? Ako. Sinabi ka una, hindi mo na kailangan magtrabaho dito. Tanggal ka na. Kahit ikaf ay ministro. Ngunit ikaw ay ministro ng pagbili lamang. Wala kang karapatan na tanggalin ako. Miss Chin. Tatanggalin ko si Zhao Sin ng AR Department. Zhao Si. Tinanggal ka na. Oy, Kuya Chang. Bumili ka ng gold chain Ang laki ng gold chain na Baka nasa 5,000 yan. 5,000. Kalahati lang, hindi mo maabot. itong kwintas. 200 gramo. Grebe, dapat 10,000 ito. Kuya Kyang, yumaman ka na. Kuya Kyang, kailan mo dadalang? Para yumaman din? Walang problema. Kanina, maganda ang kita ng kumpanya. Nagsain kami ng kontrata sa kumpanya. Ang kargamento, hindi mawawalan ng benepisyo. Malaka ka, strong. Mahal ka naman. Kalma lang, kalma. Lahat ng tao ay medyo pagod, kaya ngayong gabi. Ang party ay sa bahay ko. Pa makapag-relax tayo. Y, strong. Marami tao sa departamento natin. Sigurado ka bang kasya sa bahay mo? Tama NGA, yan. Grab, Ange Bonganamon. Ange Liwanag. Villa number 5, Ing Fanghubei. Kazia Laha, Kazia. Wu, ang pinakamurang villa sa Fenghu Bay ay nasa 1,000,000. Tama NGA. konting baraling yan. Basta magtrabaho kayo ng mabuti. Pagkakataon nyo, isasama ko. Sa pagmamaneho ng luxury car at pagstay sa villa. Si Manager Tsu ay naghanap sa iyo, MR Zhang. Ang mga piyesa ng Dragon Guard Group ay nagkaproblema na naman. Gayon ay nagpapalusot na tayo ang may kasalanan at humihingi ng refund at kompensasyon. Kailangan ko ng paliwanag mula sa iyong gayon. Supplier Mr. Su. Wala akong kinalaman dito. Tama na, tuwing may problema laging wala kang kinalaman. Si Zhang Dong ay wala na at ang Dragon Guard Group ay bago nating partner sa negosyo. Paano mo gayon ipagtatanggol ang sarili mo? Tijime District, Reng. Mr. Su. Wala akong kinalaman dito. Nang ako ay nag-inspeksyon. sa kapro- Ang mga payesa mula sa pabrika sa Taiwan ay di kalidad. Sino ang mag-aakalan ang payesang ipinadala ay nagkaproblema? Gayon pa, ang dami mo pang sinasabi. putpito. Lahat ng kargo ay dinadala sa kumpanya at kayo sa purchasing department ang nag-check nito bago ipadala sa mga kasosyo. Sabihin mo sa akin, kaninong kasalanan ito? Mr. Su, alam mo rin naman. Simula pa lang, regular ang random checking ng purchasing. Kung bawat isa sa libu-libong payesa, isa sa ilalim sa inspection, at tapos na ang kontrata bago matapos yan. Mr. Su, kalma lang. Kalma lang kayo. Kalma lang kayo. Kasalanan ng pabrika sa Taiwan. Papunta AKO kay Manager Liu. Hindi pa mabigyan ka ng kasyasyang paliwanag. Kailangan din niyang akuin ang responsibilidad sa pagkakataong ito. Bakit pakiramdam ko? Hindi naman ganan kagaling SI Zhang Chang? Gani-gani kayo lang ba ito?
Manager Lou, tiwala ako sa iyo, kaya ko nakipagtrabaho sa pabrika ng Tayuan, pero niloko mo ako gamit ang mga sirang payesa. Manager Zhang, Anong ibig mong sabihin diyan? Ang mga piyesa namin ay gawa sa isang linya ng produksyon. Anong nangyari sa'yo na naging basura na lahat? bastos. Ang partner ko gumamit ng mga payesa nyo, lahat ng produkto nagka-problema, at kami ang pinagbabayad ng mga damages AME. Anong kinalaman ko diyan? Nagka-problema ang mga payesa nyo, walang kinalaman sa inyo. Ah. Sinadya mo pahirapan ako. Ikaw ang kumain ng komisyon, ikaw ang nakatira sa mansyon. Bukod perito. Ang presyo mo ay sobrang baba, gusto mo pa ng dekalidad na piyesa. Matagal ka nang naghahandle ng mga procurement, hindi mo ba alam? Ang kasabihan na isang sentimo, isang kalidad. Lu Qiangxing. Sinasadia Bang Paikun AKO? Sahi, mula ngayon. I-blacklist ng Huarong Group ang pabrika ng Tayuan. Hindi na makikipag-ugnay. Walang problema. Ang utang ng bahay bakasyunan. Ikaw na lang ang magbayad. Ang mumuhunan sa villa. Anong ibig mong sabihin? Villa sa Fenglong 1 No. 5, halaga ay 12 milyon. Sa iyong pangalan ko, binayaran ang 2 milyong paunang bayad. Kung magtutulungan tayo, maaari kitang tulungan magbayad ng 10,000 bawat buwan. Kung hindi magtutulungan, ikaw na lang ang magbabayad. 1 milyong pamumuhunan. Ilang legal fees ang kailangan mong kumain? Para maibalik lang iyan. Boss Lou. Diretso na tayo. Villa number 5 SA, Ponglong Bay. Huwag ka mag-alala. Ako na bahala. Pero, kailangan ng IE mo para makabili ng bahay. Lu Qiangxing. Sinadya mo ba akong ipahamak? Ot. Lu Qiangxing. Salbahi. Lu Qiangxing. Xiao Zhang, talagang ikaw ang nangunguna sa industriya ng pagbilian. SA Tulong Montag. Maayos na pinamamahalaan ni Yatsin ang grupo. Kumpara dati, tumaas pa ng 10% ang kita. Halika. Ang alak na ito. Para SA iyo. Pasalamatan si General Manager Chen sa Tama mo ikaw. Nagpapasalamat din ako. Kuya Dong. Salamat sa lahat ng tulong mo sa akin. Kailangan kong gawin iyon. Inom tayo. Teryo po ka. O nga pala, Xiao Zhang. Kumusta naman ang pakikitungo mo kay Yatsin sa kumpanya? Si Xiao Chen ay talagang magaling. Magaling mag-manage at masayahin, walang air. Isa siyang mabuting leader. Hahaha, ibig sabihin magkasundo kayo. Una, Xiaozhong, tingnan mo. Hindi ka na bata. Ngayon na may trabaho ka na, panahon na para mag-asawa, di ba? Si Yakin naman, panahon na rin pa mag-asawa. Sasabihin ko sa'yo, ayong dalawa ay bagay na bagay, perpektong magkasama. Haha. Tay. Anong pinagsasabi mo? Ginawang Chen. Keo. Ano? Ang ibig mong sabihin, hindi bagay ang anak ko sa'yo. O hindi. Sa Tinjin Keo. Hindi ako bagay kay Ginong Chen Jia. Sinabi ko bagay, kaya bagay. Dahil may gusto kayo sa isa't isa, desidido na ito. Bukas pagkatapos ng Dragon City Group Top 10 Ranking Event, ikakasal na kayo. Chief Su. Kinumpirma ko kay Chief Liu. Alagang may problema sa lade. Nagresulta ito sa mga depek. Nangako siya na hindi na muling mangyayari ito. Wala na. Chief Su. May iba pa ba? Sino ang mananagot? Sino ang magbabayad ng bayad pinsala? Sabi ni Boss Liu, babaan pa natin ng 20% ang presyo ng paesa. Bilang kabayaran sa Huaron Group. Baban pang 20%. Gaano katagal ang pagbababa? Makipagtulungan sa Huaron Group, ganito. Hindi magbabago ang presyo. Sa merkado, hindi mabibili ang hilaw na materyales. Paano binabaan ng Tayuan Factory ang gastos ng ganito kababa? Ito.
Sekreto sa negosyo hindi rin naman nila sasabihin sa akin. Basta mura talaga at siguradong maganda ang kalidad. Ikaw, Lou, hindi pa tayo tapos. Ang utang na 1 milyon, paano ko mababayaran? Hindi piwid. Kailangan kong kumuha ng pera mula sa grupo. Hello. AKO Minister Zhang, Ing Huarong Group. Kailangan ko ang pinakamababang kalidad. Pinakamurang payesa mula sa pabrika. Pero hindi nagbabago ang presyo sa ulat. Alam kayo na. Gagawin mo talaga yan. Su General Ikaw. Xiao Zhang. Nazan Kabiye. Labas at magpakita ka sa akin. Dumating ang tatay ko, may sorpresa siya para sa'yo. Anong sorpresa? Kapag nakita mo na ang tatay ko, malalaman mo yan. Tay, nasa opisina ko si Xiao Zhang ngayon. Naku pa. Kapag nalaman ng chairman, hindi ako si Zhangdong. Hindi ko mababayaran ang utang na 1 milyon. Ano ginagawa ni Xiao Zhang ngayon? Tumatatawag sa kanya pero di niya Tay, abala siya sa isang malaking gawain gayon. Huwag bitinin, anong ginagawa niyang malaki? Nahanap niya ang isang supplier na pwede pang babaan ng 20% ang presyo. Ano? Mas mababa pa ng 20% sa presyong ito. Hindi kayang bilhin raw materials. Itong supplier, maliit na pagawaan ba ito kaya puro depekto ang produkto? Anak, ang Huarong Group natin. Important ay reputasyon. Huwag mong habulin ang mura. Asirain ang grupo. Dad. Si Xiao Zhang, simula ng grupo natin, nandiyan siya. Hindi niyo ba alam ang kakayahan niya? Hindi siya bababa ng kalidad. May diskarte talaga si Xiao Zhang. Kung sinabi niyang walang problema, iyak na walang problema. Tara na, Tay. Oo. Nazan siya? Kanay na lang, anito pa siya. Bakit bigla na lang nawala? Parang si Xiao Zhang. Umiiwas ka sa akin. Naku, tatay, paano mangyayari yan? Abala talaga ang grupo. At sa ngayon, double ang ating negosyo. Lumaki ng 200% ang kita. Hindi ako nagkamali sa pagpili. Si Xiao Zhang ang may kakayahan, kung sapat ang kanyang pondo. Sa Huarong Group. Siya na ang magiging chairman. Ganon ba kagaling asay Xiao Zhang? Kahit gaano siya kagaling, hindi niya matatalo ang anak kong babae. Kakaakapasa lang sa grupo niya, nakita agad na magaling siya. Teka, buka na pala. Ang paligsahan ng 10 pinakamalaking grupo sa Longcheng. Kung makakapasok tayo sa 3 nangunguna. Paglipas ng 1 taon, ilista ang grupo sa stocks. Papa. Kumpiyansa ako na may pasok ang grupo natin sa 3 nangunguna. Nagtayo kami ng maraming bagong kasosyo kamakailan. At ang mga transaksyon na accounts natin ay umabot na sa bagong taas. Papa. Ipagkakatiwala niyo sa akin ang grupo. Huwag kayong mag-alala. Siyempre, kampante ako. Inaasahan ko. Ange meeting buka. Oh, NGA pala. Tumustakayong dalawa ni Xiao Zhang? Ayos naman. Kitang-kita ang kakayahan niya ng lahat. Tuwing may problema ang kumpanya, sasagipin niya at ayusin ang krisis. Siege. Kung walang problema, pagkatapos ng pulong, magpapakasal kayo. Ang dating chairman ay plano ipakasal si Chu Zhao Zhao kay Zhangdong. Ange nangyari ke. Malaking pagkakamali na pagkamalangsang. Hindi pwede. Pagkatapos makuha ang 1 milyon, kailangan ko nang umalis. Susundin lahat ng plano ni tatay. Oh, Iwan ko lang anong iniisip ng batang yon. tiens. Sabihin mo sa kanya na dapat siya. Dumaan sa bahay nitong mga araw na, Alina muna ako. Tay, hahatid kita. Huwag mo na akong ihatid, abala ka diyan. President Su. Huwag kang sumigaw, ako ito, Little Zhang. Bakit ka nagtatago rito? Ay kaway. Para iwasan ang tatay ko. Medyo. Nervous, AKO. Kasama mo na ang tatay ko ng 10 taon para magkaibigan na kayo. Bakit ka masyadong kinakabahan? Di ba nagka-problema yung batch mula sa pangunahing supplier? Baka kasi sisihin ako ng matandang chairman. Yung mga sinabi namin kanina. Narinig mo ba lahat?
Narinig kayo. Kaya na? Ay yang majijing manugeng naya. Paano kanya masisisi? At saka. Naipasok mo ang kita ng grupo ng 200%. Masaya siya, hindi ba? Tama nga naman. Ang Jiahua Group. Laging pangalawa sa listahan, kaya tinawag itong kalbaryo ng pangalawa. Pero ngayong taon, kasama ka namin. Naniniwala ako na maabot natin ang tuktok. Kung ngayong taon, Hindi tayo maging una. Susubukan kong mabuti. Sa susunod na taon, siguradong ang Jiahua Group. Ange Magiging. pinakamaliwanag na bituin. Pinakamaliwanag na bituin. Bakit di magsalamin? Tignan mo. Kung karapat-dapat ka. Si Xiao Xiao. Kung magsasalita ka ng walang galang, huwag akong sisihin kung magiging bastos ako sa'yo. Hindi ka na magalang sa akin. Gusto kong makita. Paano ka magalit sa akin? Papatayin ako sa industriya. Siguro deti, matatakot ako, pero ngayon, wala na kayong karapatan, Jiahua Group. Inisip mo yata masyado ang sarili mo. Walang order mula sa Jiahua Group, hindi makakapasok sa top 10 ang Huarong Group. Karapatan mo na magsalita ng ganito. Chunya Xian. Sobra ka namang mayabang. Hindi ka ba nagbabasa ng balita o nakikipag-usap sa kapwa mo? Wala ka talagang alam sa mga nangyayari. Parang palaka sa balon na walang kaalam-alam sa taas ng langit. Ano ba yan, Otterling yun? 100% talaga. Tingnan mo yung pagiging mangmang mo. Hindi ba't iniisip mo lagi na matalino itong palaka at insekto? Ang tagal niya sa inyong Jiahua Group, di ba? Peke wala man lang balita? Baka naman dahil sa pagpunta ng pesteng yan sa kumpanya nyo, nagsimula na kayong bumaba. Hahaha. Anong pakialam mo? Ang Huarong Group malapit ng magsara, pero hindi mo alam. Nagsasayang ka lang ng laway dito. Alam mo ba yan? Anong sinasabi mo? Nag-increase tayo ng 200% sa netong kita sa loob ng 3 buwan. Legendary yan sa buong industriya natin. Isang klasikong kwento. At sinasabi mo magsasara ang grupo natin. Bakit wala SI Minister Zhang? Baka tumakbo na. Zhangdong, di ko napansin noon na ang sobrang talas ng dila mo. Mukhang di mo kayang pantayan ang asawa ko. Kaya kung ano-ano na lang sinasabi mo. Asawa mo? Tama, asawa ko SI Zhangchang. Ang grupo natin ay umunlad dahil sa kanya. Kaya pagkatapos ng ranking na pulong ngayon, magaganap ang engrandeng kasal namin sa Dragon City. Xiao Zhang, pakiusap ko na ang anak kong mag-manage ng kumpanya. Tulungan mo siya ng husto. Huwag kang mag-alala, Chairman. Tutulungan ko ang anak ninyo. Sa sinabi mo. Nababawasan ang alala ko. Pero, hindi ko pahihintulutan na tulungan mo ng walang Ikaw, sa taon na ito, kasama sa pagsusumika. Kapag si Zhao Zhao na ang may hawak ng kumpanya at maayos na ang lahat, ipapakasal ko siya sa'yo. Sinabi mo dati sa akin. Ay pampalubag-loob lang. Mabuti na lang at nakilala ko si Yasin. Talagang nagkataon nga. Kami ni Dong, pagkatapos ng ranking event kami ikinasal. HMMP, Trader. Miss Sue. Sinasabi KOS, mas mabuti pang tawagan mo ang asawa mo. Sa ganitong kahalagang event, bakit hindi siya nandito? Abala ang asawa ko sa business niya. Kahit gaano pa kahalaga ang event, kailangan niyang mag-inspeksyon ng factory at makipag-usap sa partners. Hindi tulad na iba diyan, walang ginagawa buong araw. Alam lang mangulekta ng lagay. Parang narinig ko kumakalat na balita ngayon. Mukhang may ilang nasa industriya na bumibili ng mga depekto sa murang halaga kamakailan. Tapos ibinibigay sa grupo ng mas mababa ng 30% sa halaga ng merkado. Ooh. Narinig kayo rin yan. Hindi lang sila malaking bilang. Pati na rin ang lahat ng depekto sa Longcheng ay inuubos. Isaka, paunti-unti ay may ilang produkto ng grupo na lumalabas na may malalaking problema sa kalidad. Iniisip ko ang dami ng depekto. Sa Longcheng natin, sino ang kayang kumain yan? Narinig ko rin ang tungkol dito.
Napakaraming depektibong produkto. Parang, kami ang grupong kayang tumanggap. Hindi kaya. Tawagan ang emergency contact number. Hello, asawa. Nasan ka na? Abisita ako ng mga kasosyo. Ano ang nangyari, mahal? Ang pagpupulong na ito ngayong araw. Napakahalaga nito para sa akin. Pwede mo ba akong samahan? Okay, Papunta AKO na yan. mga kalahating oras. May mga taong naiinggit talaga sa atin. Lumalaki at lumalakas na ang Huarong Group. Ang asawa ko, darating kalahating oras na lang. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo pagdating niya. Pagsakay ng kalahating oras, hindi pa huli ang lahat. Nang mapagtanto ni Zhu Xiao ang nangyayari, nakapunta na ako sa ibang bansa. Mahal na mga negosyante, magsisimula ang taunang Dragon City Top 10 Ranking Competition. Ang aming mga patakaran sa pagraranggo ay direkta at simple, batay sa nakaraang taon. Ang antas ng kita ng grupo. Pagbukad Bikuran. Pakitingnan ang malaking screen. Unang i-anunsyo natin ang ika-10 pwesto na kumpanya. Puvesto Zampu. Kabuang Kita, 15 Tini Group. Susunod, i-anunsyo natin ang ika-9 na pwesto na kumpanya. Palakpakan natin ang Tsinghan Tech. Miss Chen. Baka ang Jihu Group nyo ay hindi umabot sa top 10 ngayong taon. Mukhang ang tawag sa inyo na pangalawa ay baka mawala na. Tingnan natin. Ngayon ay ipapahayag natin ang grupo sa top 3. Una nating ipapahayag ang ika-3 pwesto. Kabuang Kita, 27.7 bilyon. Ano? Ang Tianhuan Group nangunguna 10 taon. Bumagsak sa ika-3 pwesto. Grab. Ano bang nangyari ngayong taon para magbago ng ganito kalaki ang ranggo? Baki ganito nangyari? Ayon sa aking pagkalkula, ang kabuwang kita ng aming Jiahua Group at Tianhuan Group ngayong taon ay halos pareho lang. Ang huling lugar sa itaas ay tiyak na pipiliin mula sa amin at sa Tianhuan Group. Bakit na yan? Ano maharap maintindihan? Ang nangunguna ay tiyak na ang Huarong Group. Nako, tingnan mo ang oras. Darating ang asawa ko ng kalahating oras na lang. Gusto kong makasama siya. Masaksihan ang makasaysayang sandali. Kontrolado ang lahat. Ngayon, i-anunsyo natin ang pangalawang grupo. Kabuwang Kita, 38. Congrats. Paano nangyari ito? Bakit na naman pangalawa? Hindi dapat ganito. Bakit hindi dapat? Nakalimutan mo na ba? Ang Jiahua Group nyo ay mayroong titlo na laging pangalawa at pangmatagalan sa unang pwesto. Gayon taon na panatili ito, nakakagulat talaga. Ang talagang pangalawa ay ang Jiahua Group, laging pangalawa ang Palayaw. Hindi ito mabubura. Excited ako sa unang pwesto ng kumpanya. Sino nga ba ang kayang makagawa ng malaking pagbabago sa loob ng isang taon? Ang kapanapanabik na sandali ay narito, ibubunyag natin. Ang nangungunang kumpanya. Sino ang makakapagwasak sa 10 taon na posisyon ng Tianhuan Group? Tingnan ang malaking screen. Kabuwang Kita, 384 bilyon. Diyos ko. Hindi ba ako nagkamali? Ito e Huarong Group. Kumpanyang hindi pumasok sa Sa buong bansa. Iwan ko kung anong komersyal Kinuha ng Huarong Group. na nagawa nilang bumalikwas sa loob lamang ng isang taon. Chen Yat-sin, nakita mo ba? Ang Huarong Group ay nasa tuktok. At ang sinasabi mong henyo na mastadong tao. Hindi ba parang wala naman siyang ginawa para sa inyong grupo? Tingin ko ang kumpanya ninyong Jiahua ay nananatiling matanda at pangalawa pa rin. Hindi bumagsak sa ikatlo ay maswerte na. Paano nangyari ito? Bakit nangunguna ang Huarong Group? Yashin, Relax ka lang. Hintayin natin. Paikutin pa natin ng kaunti. Hayaan mo nang umikot ng kaunti.
Anong ibig sabihin nun? Tay, namumuna na ang Huarong Group, malapit na tayong maging publicly traded. Pasensya, walang sumasagot sa tawag mo ngayon. Anong ginagawa ni Mr.? Bakit hindi siya sumasagot sa tawag? May nakitang suspect. Si Zhang Qiang. Inaakusahan ka ng Naresto ka na. Ano? Hindi sumasagot ang mister mo sa tawag? Busy siya sa negosyo. Siguro may kausap silang kliyente ngayon? Hindi katulad mo. Ang alam lang niya ay kung paano mabuhay gamit ang Donggi. Terna muna tiyo. Hindi pa tapos. Zan pupunta. Hindi pa tapos. Hindi mo alam na magdaraos ako na malaking piging ngayon para magdiwang, di ba? Kaya sinasadya nila magtagal, planong palayasin tayo, di ba? Sobra ang iniisip mo. Naghihintay ako. Grupo Ing Jiahua. Ruifing Holdings, Yunjin Smart nanguna sa listahan. New Group. Hangdong, nababaliw ka na ba? Natapos na ang pulong na ito, wala na kayong pag-asa. Anak. Hindi na sayang ang iyong pagsisikap. Ikaw, para. Sa wakas nagpakita ka na. Tay, anong ginagawa mo? Gusto kitang ikasal pareho. Hindi ba kahapon sinabi ko? Hintayin matapos ang torneo. Isa sa ayos ang kasal niyo. Hindi mo ba sinabi kay Xiao Zhang? Tay, siya ba ang tinutukoy mong si Xiao Zhang? Hindi kaya. May isa pang Zhang Dong sa grupo. Anong ginagawa mo? Imposible. Hindi siya pwedeng maging sinabi mong si Xiao Zhang. Hindi ito possible, Dad. Xiao Xiao. Anong nangyari sa'yo? Tigil. Ako ang tunay na asawa ni Dongje. Zhang Dong. Ikaw na bastos. Paano mo nagawa na ipagkanulo ang anak ko? Mr. Presidente. Inalis mo ako pagkatapos na maging kapalit si Tsu Zhao Zhao. Hindi pa kami nagkasama. Tag to taxel. Paano nangyari yun? Ako ang nagtanggal sayo. Paanong mangyayari yun? Isa kang haligi ng Huarong Group. Isa kang bayani ng grupo. Sino man ang tatanggalin ko, hindi kita tatanggalin. Ikaw ang nagkunwari sa pangalan ni Lola para tanggalin ako. Ano ba talaga ang nangyayari dito? DBA sabi Laging tumutulong sa'yo? Dat, naloko ako. Nalogo AKO and I Zhang Chang. Zhang Qiang? Sino si Zhang Qiang? Si Zhang Qiang ay inakusahan ng panloloko. Ngayon siya ay nahuli na namin. Ngayon, makipagtulungan ka sa amin sa pag-iimbestiga. Dapat lang yan sa kanya. Patay na, dapat lang yan. Naku, anong nangyari? Tingnan niyo. Grupo. Kabuwang kita ng Huaron Group. Bigla na lang bumababa. Anong nangyayari? Ano ba ang ginagawa niyo? Hindi niyo ba ito ayusin na bag? Hindi ito bug. Ang lahat ng data ay ina-update ng real-time. Tag update SA real time. Bakit bumababa ang aking kabuwang kita? Ngayon ko lang din naranasan ang ganitong sitwasyon. Kaya. Alam mo na. Kale. Anak na babae. Xiao Xiao. Tawagan mo ang ambulansya para sa akin.